beloved Boss Mike Cervera. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silver Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila. Yun, maliwanag mga kababayan, sakote na silang lahat. Wala lang dahilan para manatili pa si General Fabian Ber sa Kingdom. Actually mga kababayan, matutulog na ako kasi maaga ko bukas. Malamang bukas baka malabong makapag-live tayo ng maaga. Kasi baka hanggang gabi na naman ito. Alam nyo na, Lunes na naman, medyo busy na naman tayo. So ngayon mga kababayan, bahala na kayo, basta ako, ibabalita ko na sa inyo at bigyan natin ng reaksyon, ng reaksyon. Etong mga pinagtatalunan at kanya-kanyang pabida ng mga vlogger nila. May mga nagsasabi na kung saan-saan daw, merong nandoon daw sa Hulo, merong galing ng Kidapawan, at kung saan-saan pa mga kababayan. Mga nila. Ano pa bang bearing ng mga pinagsasabi nyo? Mahalaga pa ba yan kung saan nahuli? Ang mahalaga, hawak na ng otoridad, police, yung mga kriminal na pumuga. Di ba? Itong mga pugante, mga kababayan. Yan ang mahalaga. Alam nyo talaga mahihina ang ulo nila eh. Biruin ninyo, binibigyan pa nila ng sustansya yung mga bagay na wala namang sustansya na. Tulad ng mahalaga pa ba kung saan nahuli, kung sumuko, o kung ano pa man si Kibuloy, hindi ba't mahalaga na hawak na ng mga pulis, ng mga kapulisan, ng ating otoridad? Sino? Si Kibuloy? Di ba yun ang mahalaga? Ano sabi? Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silver Semanes po. Ubos! Ubos mga kababayan, ang importante limas na sila. Ubos na silang lahat mga kababayan. And di ba nga may mga nagpalabas pa yan na ang nahuli na daw yung yung apat, di ba? Unang binalita nila. Sino nagbalita niyan, mga kababayan? Hindi ba yung MBI? Ano sabi nila? Nahuli na yung apat, sumuko na. Yung pala hindi. Mga kababayan, itong mga wanted na ito, itong mga pugante na ito, mga kababayan, abay magkakasama talaga. Hindi sila nag-iwanan, sila Kibuloy. Magkakasamang lumabas sa isang gusali kung saan nagbigay ng ng ultimatum ang ating mga kapulisan. Pakinggan ninyo Pakinggan nyo maigi. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silver Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon. 5:30 mga kababayan. Kaninang hapon mga kababayan, ubos. Walang natira. So wala nang dahilan para itong mga kapulisan natin na halos 2 linggo nang mahigit na nagbabantay at talaga namang hindi iniwan hanggat hindi nakukuha itong si Kibuloy dyan sa KOJC. Alam nyo mga kababayan, mali po yung kanilang binabalita na itong si Kibuloy ay kung saan-saan sumuko o siyang nanggaling. Mga kababayan, hindi raw sa KOJC. Pero mali po mga kababayan Marley Cabaliw, alam mo na, dari. Nahuli mismo si Kibuloy sa Kingdom. Sa KOJC compound mga kababayan. Maliwanag po yan sa KOJC. Ito na, panoorin natin kung bakit
ipapaliwanag kung saan natagpuan itong mga hinayupak na itong mga pugante na ito, ha? Na mga sangkot sa samot-saring mga malalaswang kaso. O, pasok! At mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot. At, yan, maliwanag mga kababayan, ha. Siyempre, normal na procedure, mamugshot ka, fingerprint ka, check upin ka, papamedical ka, mga ganyan yan eh. Check yung titi ni Kibuloy kung tumitigas pa, ganon, di ba? Check yung mga kung malalabo pa mga kung malalabo na mata ng mga kasama ni Kibuloy. Mga ganon, Pero mahalaga doon, ma-check up. Alin, yung titi ni Kibuloy kung tumitigas pa. Di ba? Oo. Ano kaya? Ano sa palagay ninyo? Sige, tuloy natin. Makinig kayo, ha? Makinig. natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon. Ayan, makinig kayo, ha? Para hindi kayo nililigaw ng mga uto-utong alagad ni Kibuloy at ni Digong. Makinig kayo, ha? Around 1:30 mga kababayan, pakinggan ninyo. 1:30 nagkaroon ng negosasyon. Saan? Sa grupo ni Kibuloy. At sino? Ng ating mga kapulisan. Wala na yung mga tama yung sinabi ko sa inyo kanina. Nagkaroon talaga ng negosasyon, ng pag-uusap, kung ano yung mga gagawin. Tama tayo. Sige, pakinggan ninyo, Eto. Ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot. At natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon. Ayan na. 1:30 ng hapon, nagkaroon ng negosasyon. Saan? Sa pagitan ng ating mga kapulisan at sa grupo ni Kibuloy. Maliwanag, sige, tuloy natin. Para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan maliwanag mga kababayan. Sa mga nagpapakalat na pakinggan ninyo, nagkaroon ng negosasyon dahil susuko na sila. Ganon din ho yun eh. Sige, tuloy ko lang para inyong masundan, para masundan, ulitin kong konti. Medya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. Narinig ninyo, mga kababayan, nagkaroon ng ultimatum. Binigyan ng ultimatum itong grupo ni Kibuloy na kailangan sumuko sila. Kung hindi, mga kababayan, abay magkakaroon ng himala. Guguho ang lupa at mababaon na silang lahat. Kung magkakaroon ng himala, di ba? Kaya naisip-isip ni Kibuloy, nako, mas matibay ang himala ni Tony Boy Cervera. Yung sa atin, fake news yun. Hindi nangyayari yun. So, nagkaroon ng ultimatum. Kaya, mga kababayan, napilitan ng sumuko. Pero pagkakaisipin ninyo, mga kababayan, abay masusukol din. Binigyan na lang ng pagkakataon para hindi na magkaroon ng mga hindi inaasahang pwedeng mangyari. Tulad ng baka mamaya manlaban sa loob eh. Ito sasabihin nila,
Minasakar silang lahat doon. So maganda na rin yung nangyari, ano? Binigyan ng ultimatum. Bakit? Masusukol na. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Kung ayaw nyo, napasukin namin kayo. Dahil itong building na ito, mga kababayan, itong building na ito ay matagal ng matagal nang pinoprotektan nito mga membro ng KOGC. Kita nyo, natatakot malibing ng buhay ang mga yan. Alam niyo yung mga yan eh. Yan ang mga yung mga malalakas gumawa ng masama, numero unong mga takot yan. Mga kababayan, totoo. Numero unong mga takot yan. Para saan? Para panagutan ang kanilang mga kasalanan. Ang mahalaga, nahuli na. Kahit ano nga sabi-sabi nila eh. Kahit ano pang keme-keme nila. Ang mahalaga, nahuli na. Kita nyo. Sige, paano? Paano ang negosasyon? Ano nangyari? Okay, pasok! So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Joint effort ng Joint efforts ng PNP at AFP. So, saludo tayo sa ating mga kasundaluhan, sa ating AFP chief at AFP members, sa ating mga kawal, sa ating mga kapulisan sa pangunguna ni General Torre. Mga kababayan, eto na. Nahuli na silang lahat. Nandyan na ba si Takero? Tirahin nyo na si Takero bago pa matira ng iba yan. Bukas, malamang, baka hindi tayo makapag-live, Sige, tuloy. Ma'am, sa loob po ba ng sila, sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, sumuko? Doon po. Ayan ang tanong, Sa mga nagsasabing mga animal na mga DDS na hindi naman alam kung ano talaga totoo, eto, pakinggan ninyo. Pinapakalat kasi ng mga ilang mga mababahong vlogger ni Kibuloy at ni Digong na wala daw, hindi daw siya kingdom nahuli. Ang sinasabi nila, kung saan-saan, sila nga mismo hindi nila alam eh. Iba-iba sila ng sinasabi. Merong Jensen, merong Kidapawan, merong taga Bundok, at merong pang taga Hulo. Ay, saan ba talaga? Ngayon mga kababayan, ito ang patunay kung saan nahuli Abay, magugulat kayo dahil tama yung hinala natin. Saan, Boss Mike? Madam, saan? Sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Wait. Game. Kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sila, sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, sumuko? Doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Nakita nyo? Maliwanag. Saan sumuko? Saan sumuko? Ang tanong, saan po sumuko, ma'am, si Kibuloy? Sa loob po ba ng Kingdom? Sa may KOGC? Compound po ba? Ano sagot? Ni Madam spokesperson, ano sagot? Ay opo, doon po, sa loob ng sa loob ng KOGC compound, kung saan sila nagtatago. Mga kababayan, maliwanag po sa loob ng sa loob mismo ng ng kingdom nila. Sa loob ng KOJC compound na huli itong si Kibuloy, taliwas sa mga pinapakalat ng mga vlogger ni Digong at ni Kibuloy na kebabaho. Di ba? Okay. Pasok. Ma'am, sa loob po ba ng sila, sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, sumuko? Doon po mismo sumuko? Yes po. Narinig ninyo? Saan sumuko? Abay, baka sabihin nyo, tayo gumagawa na naman ng fake news. Maniwala na kayo. Tama yung ating pakawari na talagang sa loob ng ng kingdom nahuli. Nahuli si Kibuloy. Pansinin nyo yung mga vlog ng mga mababahong mga vlogger nila. Pansinin ninyo. Ano sasabihin ng mga yan? Abay, sasabihin kung saan. Sabihin nyo na lang kasi. Ganun din naman, nahuli na rin naman. Di ba mga kababayan? Nahuli na rin naman,
wag na kayong magsinungaling. Sisinungaling pa sila eh. Ayan na nga, maliwanag na eh. Sa loob ng kingdom, nahuli si Kibuloy. Wala nang iba. Oh, isa pa, pasok. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Apo. Ma'am, dito sa loob, Sa loob po ng maliwanag sa loob po ng compound ng KOGC natin sila nakuha. Kita nyo So tama si General Torre talaga na ang mga kasama ni Kibuloy, etong mga puganteng mga animal, na mga mga nagpapanggap na maka-Diyos, na anak ng Diyos, at kung ano-ano pa, mga kababayan, ay ayon doon na checkmate, na tsambahan, ni Fabian Ber, itong mga ito, ay ni Torre pala, sorry. Kita nyo, mga kababayan, sige, tuloy, ano pa? ng PNP Custodia Center, magkakasama po sila sa isang kwarto, paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lamang po. Yun na, teka muna! Fabian Torre. Oo nga, si Fabian Torre. Teka muna! Amalia Mancheso, DDS, bayad pa hanggang bukas, kaya umihirit pa rin. Hanggang bukas na may kontrata nila. Ito na, mga kababayan, umiiwas si Kernel eh. Itong spokesperson ng ng PNP, mga kababayan pahiya yung 3 senador. Ano pa nga ba? Ano pa saan yung 3 bugok na yon? Alam nyo naman eh. Okay, pasok! Susunod na mangyayari po. Ongoing po yung processing po ngayon dahil On process yung kanilang yung kanilang hinahanda na sila para sa sa arraignment. Wala nang paper mang pero. 3 bugok, 1 down. Ano pa nga ba? Sige na, ito na mga kababayan Shoutout po dahil ito'y saglit lang na vlog ito. Hindi po ito aabot ng 1 oras Okay, pasok! 5 katao po yan, sabay-sabay po silang binubuking po ngayon. Binubuking. Sana all, Alam nyo, talagang bumabalik sa tao yung ginagawang masama eh. Kung dati mga kababayan, si Kibuloy ang nambubuking, ngayon, siya na ang binubuking. Tama, mali. Kung, mga kababayan, kung dati si Kibuloy at ang mga kasama niya ang nambubuking, binubuking ba yung mga paslit? Ngayon, mga kababayan, si Kibuloy at mga kasama niya na ngayon ang binubuking. Bumabalik talaga eh. Aeromed, Alain Arsenas, Bumabalik talaga, malaking ibon. Bumabalik talaga eh, Marco Baldo eh. Rayco Limay, sige, tuloy Eto na, pasok! At na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them, based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other Na high blood na sila. Paano ka ba namang hindi high blood din? Eva Hernandez, Owen Galvander, Arwox. Paano naman kayo hindi high blood dito? Di ba? Kate Anderson, pang-5 live na to. Akala nyo. Di ba? Arsenio Lugay. Paano ka naman hindi high blood din? Alam mong makukulong ka na. Alam mong makukulong ka na eh. Di ba? Karma is real talaga. Ang bilis ng karma. Di ba? Alam mo, makukulong ka na. Siyempre, nagtitigar-gar na yung mga yan. Yung iba dyan, kinakabahan na, bumibilis ang tibok ng puso ng mga yan. Di ba? Lagabog ng lagabog. Di ba? Nag-iisip na yan, advance na mag-isip yung mga yan, Lorna Martinez, Rico, yung 3 jacket ko, Hoy! Ba't si Rico? Baka si Arnold Lopez, Si Arnold Lopez ang kulitin nyo, wag si Rico, hoy. Di ba? May tibay siya. Siyempre, mga kinakabahan na yan.
ang kaba ng mga dibdib niyan. At masyado ng advance mag-isip yan. Iniisip na nila kung ano mangyayari sa kanila sa kulungan. Di ba? Lalagot na, eto na. Ha? Paano na kaya ito? Pastor, ihanda mo ng wet packs mo. Sigurado na ang wet packs mo, pastor. Ha? Tutuwad ka. Kahit hindi ka pa nakahubad, patutuwaring ka kagad. May kanta nga dyan ako eh. Di ba, pastor? Eto para sa iyo to. Hindi ka pa nakahubad, patutuwaring ka kagad. Hindi pa nakahubad, tutuwad agad. Di ba? Yari si pastor. Kahit hindi pa nakahubad, patutuwarin agad. Kawawang mga DDS at mga mga naniwala kay Kibuloy. Paano nyo pa ipagtatanggol ito ngayon? Wala na. Magmangit-mangit na lang kayo. Alangan naman mag-rally pa kayo, Maria Donna, Mary Jane de Vera, Moywin Montero, R.R. Jem, Alangan magmangit-mangit pa sila. At magrarally pa sila. Ilang rally na ang ginawa ninyo. Hindi na nga namin mabilang sa mga daliri naming lahat na nandito. Hanggang sa meron kayong pagbabanta na pagbabanta na susugod na ang 8 milyon na mga membro nyo. Kami naman na natutuwa at natatawa sa mga pinagsasabi nyo, abang na abang naman kami. Umabot na ng mahuli si Kibuloy, madiskubre na yung jacuzzi at bathtub kung saan binabayo ni Kibuloy yung mga kabataang minor de edad na kababaihan, abay hanggang ngayon wala pa rin yung 8 milyon. Mukhang mauuna pa yung 10 milyon na pabuya kung sino man ang nagturo. Kung saan ang kinalalagyan ni Kibuloy, ay hindi lang yan. Hindi lang 10 million yan. 14 million yan. Bakit? Sama-samang nalambat di ba? Sama-samang nalambat yan mga kababayan. Si Kibuloy, 10 million ang patong sa ulo. Yung 4, tagi 1 milyon. 14 million pa yan. Ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So hindi po ibig sabihin na sumuko sila. Binigyan sila ng ultimatum, sumuko na kayo. 24 oras lang yung ibibigay namin sa inyo. Pagkatapos niyan, abay hindi na pwede yan. Dahil ang mangyayari dito, pwedwersay na naming pasukin yang inyong kuta. Papasukin nila na walang tubig, walang kuryente, walang ilaw, magkapaan sila. Diba? Magkapaan sila. Nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa. At papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least nitong proseso po na ito. Kita nyo mga kababayan, gago talaga tong si Kibuloy. Abay, pwede naman palang sumuko na mapayapa. Abay, kita nyo, meron pang nagbuwis ng buhay para sa kanya. Na imbis sana ngayon, kasama yung pamilya, magpapasko, magnonoche buena at magbabagong taon. Na imbis na kasama pa yung kanyang mga pamilya, kompleto pa sila, ayun, tinamaan ng lintik. Nagpalipas-lipas ng gutom, nagpalipas ng tulog, hindi nagpahinga. Ang nangyari mga kababayan, ayun, tumimbuang, patay. Sino ang dapat sisihin? Sisihin nyo, si Kibuloy. Ito na mga kababayan pasok, tapusin na natin to.
po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero po hindi bang po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Basta yung- importante po Oh, kita nyo mga kababayan, ha? Siyempre tipid pa yan. Tipid pa mga kababayan! tapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sina Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming turnover po ba? Sabay po! So ngayon mga kababayan, maliwanag ha. Nakasabat na, nalambat na sila. Lahat mga kababayan. Lahat sila magkakasamang nalambat. Oh. So maliwanag na yan, wala nang dahilan si General Torre na manatili pa sa loob ng kingdom. At diyan natin malalaman kung totoo yung kanilang mga paratang na kukubkubin ang mga ari-arian ni Kibuloy pag nahuli. Maliwanag yan mga kababayan ha. Boss Mike! Boss Mike!